magsasalita sa atin ngayong gabing ito. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Nino. Palakpakan po natin siya. Okay, magandang gabi po. Magandang gabi po ulit. Kumusta na po kayo? Malapit na uwian. Agad. Hindi, kararating lang natin. Enjoy natin yung presensya ng Panginoon. Amen po? Okay, ngayon magre-review lang tayo ulit. Dagdagan ko po yung nag-review kaninang umaga ni Pastora Janan yung patungkol sa Follow the Anointing. Naalala niyo pa po ba yun? Kanina umaga? O sa mga hindi, kung naalala natin, ito yung camp natin nung 2020 through online. At nakaka-bless kasi kahit magkakalayo tayo, no, naramdaman natin ang presensya ng Panginoon. Amen po? Okay, basahin ko lang po ulit yung verse dito sa 1 John chapter 2 verse 26 to 27. Sabi niya, sinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayon pa man, ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo at habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo at ito'y walang bahid na kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Ang Espiritu, ang anointing na pinag-aralan natin dito, kahit kailan hindi sasabihin sa iyo ng Espiritu ng Diyos o anointing ng Diyos na tumigil ka na sa paglilingkod. Ang sasabihin niya sa iyo, manatili kayo sa Panginoon. Amen po? So ito yung tinuro sa atin last time. Ayan. At kung mapapansin natin dito sa verse 26, unang binasa natin, kaya ito sinulat ni Pablo, yung sinabi niya sa 27, kasi dito sa 26, mapapansin natin dito, may mga tao na gustong iligaw. Sino ba yung gustong iligaw? Siyempre, yung hindi naliligaw. Tama po ba? Yung ligaw na, hindi na kailangang iligaw pa. Tama po? So, ibig sabihin, may mga tao na gustong iligaw itong mga believer dito. Kaya sabi ni Pablo, nagbigay siya ng babala. Nagbigay ng babala, ng warning si Pablo sa mga taong nais manlinlang. Ayan, nais kang iligaw. Kaya sa 27, sabi niya, gayon pa man, ang Espiritu ay ang anointing ay binigay na sa atin. At siya, ang sabi niya, at habang ang Espiritu ay nananatili sa atin, hindi na natin kailangang turuan pa. So siya ang magtuturo sa atin, yung Espiritu, yung anointing na nasa atin, yun ang mag-guide po sa atin. Anointing, kung babasahin po kasi natin sa English, makikita natin ang Espiritu ay tinutukoy dito yung anointing. At ito po isa sa kinasasabikan natin kung bakit tayo nagka-camp. Tama po ba? Hello? At ito yung isang bagay na kung saan kung hindi ka nakasama, hindi ito kayang halimbawa, hindi ka nakasama ngayong camping, tapos nakita mo yung naranasan ng mga tao, kahit pa magbayad ka ng doblehin mo yung camping mo ngayon, gawin mong 1,000. Ay, tama ba? Ay, hindi, baka 500 lang yung binayad mo. Yan. Hindi, gising pa po ba kayo? Okay, kahit pa doblehin mo yung bayad mo, hindi basta-basta mababayaran yun. Nakukuha po ba natin? Ang anointing na to, sabi niya, ang anointing ay binigay sa atin ng Diyos assurance na kahit may mga taong gagamit mismo ng salita ng Diyos o ng Bible mismo, sabi niya, para i-twist ito, baguhin ito, bigyan ka ng maling interpretasyon dito, linlangin ka, meron doon sa loob mo na magsasabing, mali yan. Hello po, nabanggit sa atin kanina, marami sa ating mga kapastoran, hindi, halos lahat walang nakapag-aral ng Bible School. Pero isa lang ang alam kong
tinuro sa atin na yung matuto tayo, alam nating i-acknowledge kapag ka nandyan na ang anointing. At yun ang sinusundan natin at yun hanggang ngayon kailangan natin itong masundan. Kasi nandito pa po tayo sa mundong ito. Amen po? Okay, tuloy po natin. Meron dun sa lobo na magsasabi na mali yan. Hindi totoo yan. Huwag mong susundin yan. Kahit pa Bible na mismo ang ginagamit niya, kahit pa Word of God na mismo. Pero alam mo, dun sa loob mo nagsasabi na iba yung tinutukoy niya ron. Okay? Yan ang anointing, ulitin ko, yan ang anointing na kailangan nating sundan hanggang ngayon. Ito yung sinasabi ni Pablo, kung maalala nyo, di ba, may mababasa tayo sa verse na rightly dividing the word of truth. Naalala nyo yun? Kasi meron din sa Bible na ililigaw ka. Yung interpretasyon ng Bible, hindi yun ang sasabihin sa'yo. Ngayon, may mga tao talaga na gusto tayong i-deceive, may mga taong gusto mag-deceive at gagamitin mismo ang Bible. At maalala natin kahit si Satanas, ginamit niya ang Word of God para linlangin si Jesus. Tama po? Pero alam ni Jesus ang tamang interpretasyon ng Bible. Alam niya. At hindi siya nalinlang po rito. Halimbawa, ano ba yung common na naririnig natin na minsan ginagawa natin biro? Minom ka man ng lason, hindi ka? Sinabi ng salita ng Panginoon. Tama? Salita ba, word of God, nandun ba sa Bible yon? Biblical. Pero kung hindi mo alam, ay gagawin mo. Ang magiging basehan mo kasi nakalagay sa Bible. Tama po ba? Pero hindi. Yun nga ang kahalagaan po na alam natin, na susundan natin o na-acknowledge natin kapag ka nandyan na ang anointing. Ngayon, paano kung halimbawa wala tayong alam? Hindi natin alam to, baguhan tayo, hindi natin alam kung ano yung tama. Kaya nga ito po mga kapatid, patuloy tayo magbabad sa presensya ng Panginoon kasi yung anointing na yan na nasa atin, yan mismo magsasabi sa iyo kung ano yung tama. Kung ano yung tama at dapat nating gawin. Meron dun sa loob natin na magsasabi, mag-uudyok, na ito ang dapat nating gawin. Doon nakaraan, naalala niyo po ito, maikli lang naman po itong sasabihin ko ngayon. Ang sabi niya, kung naalala niyo po yung sacred appointment. Ibig sabihin, sagrado. Ang anointing ay mahalaga ito sa Diyos. Sagrado ito sa Diyos. Binibigyan ng halaga ito, binibigyan ng respeto, binibigyan ito ng... Kaya nga, anong ginagawa natin kapag ka nandyan ang anointing? Huwag kang magbibiro. Alimbawa, nagkakapuspusan na rito, nag-worship na yan, nakataas na yung kamay, tapos ikaw nakikipagkwentuhan. Kailangan ng anointing ng paggalang, ng respeto. Kaya naturo sa atin, kapag ka nandyan ang anointing, anong kailangan mong gawin? Magtaas ka ng kamay. Yun ang isang sign na, Lord, kailangan kita. Kailangan natin ang anointing. Amen po? Ang sabi niya, abides permanently. Ibig sabihin, mag-i-stay siya sa iyo. Nabanggit sa atin, ang senior pastor natin, nung naalala niyo, alam niyo pa, pakinggan niyo ulit. Nung pinapakinggan ko ito, puspus talaga ako. Kasi, grabe, magkakaiwalay tayo, nasa online lang tayo, pero nararamdaman natin ang pagkilos ng Lord. Lalo pa kaya ngayon. Ayaw niya yata mag-agree. Amen po. Bakit? Ang tinignan ng Lord doon, dapat yung heart natin, kung ano yung heart natin nung time na naka-online tayo, dapat ganun din yung heart natin na, Lord, kahit magkakaiwalay kami, gusto ka namin maranasan. Ngayon pa. Lord, ngayon, mas higit ka namin kailangan. Yung laman ng puso natin ngayon natitignan ng Panginoon. Amen po? Ngayon, ang pakisabi sa katabi, ganun ka pa rin ba kasabik? Kasi ganun nakadepende kung papaano makakakilos ang Panginoon. Hello po? Abides permanently. Ngayon, nabanggit ng pastor natin na minsan kahit backslide ka na, hindi ka iiwanan ito. Malayo ka na sa Panginoon, pero hindi ka iiwanan ito. Kasi bakit? Abides permanently. Doon sa loob mo, mayroong magsasabi sa'yo na, bumalik ka na. Nasubukan natin malayo, nasubukan natin maglelo, pero meron pa rin doon sa loob mo na parang may nagsasabi sa'yo, yun yung anointing. Hindi ka iniiwanan yan. At ang sabi niya rito, magsisilbi itong konsensya kahit malayo ka na sa Panginoon.
Ngayon, backslide ka na, yung anointing na yun, sabi sa atin noong nakaraan, para itong isang buto na natuyo na. Pero kapag ka nahamugan ulit, muli itong mabubuhay. Yung mga kasama natin, hindi lahat pumunta rito na ayos yan. Kaya nga nagpunta tayo rito. Bakit? Kailangan nating mahamugan ulit, kailangan nating maambunan ulit. Bakit? Para maging malakas ulit. Amen po. At yun ang ina-expect natin lahat ngayon. At simula kahapon pa lang, worship pa lang dito nag-worship pa lang, kakasimula lang natin. Mararamdaman mo, pag naramdaman mo, Lord, andito kami ngayon. Sabik na sabik kami sa presensya mo. Instruct you. Ito ba, balik ako doon. Ang anointing ay parang isang buto na tuyo na, pero kung nahamugan ito muli itong mabubuhay. Kaya itong dahilan kung bakit nagsasakripisyo ka, kung bakit gumagawa ka ng paraan na kahit medyo yung 2,000 ay mabigat sa iba, gagawa ka ng paraan para makarating lang doon. Bakit alam mo na pagdating mo doon, uuwi ka ulit ng malakas. Malakas para saan? Kasi may panibagong ipapagawa sa atin. Instruct you concerning everything. Ibig sabihin, tuturuan tayo nito sa lahat ng bagay. Minsan, ang isip natin sa aspeto lang na ito, natuturuan tayo. Hindi, ang sabi niya, instruct you concerning everything, sa lahat ng bagay. Instructan tayo, tuturuan tayo. Mga kapatid, kung sakaling yung kasama mo, ang sabi sa atin nun, kahit na yung kasama mo, dumating yung time na lokohin ka, may manloko sa personal mo, sa ministry mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pero yung anointing na yun, magsasabi sa'yo, sasabihin niya sa'yo, i-guide ka niya, at sasabihin niya sa'yo yung mga nangyayari. Never depart from Him. Huwag kang aalis. Huwag kang lalayo. Hindi ka matutulungan ng Espiritu ng Diyos na anointing kapag malayo ka. At isa nakakalungkot dito, huwag na tayo lumayo. Kapag ka malayo ka sa Diyos, sinong walang hinihiling po rito? O sinong may hinihiling na lang sa Diyos? Yan ay isang bagay na pwedeng maapektuhan. Huwag tayong lalayo sa Panginoon. Manatili tayo sa Kanya. Ang anointing na to, ang patuloy na magpapaalala sa isang taong malayo na, ang patuloy na magpapaalala na sasabihin niya sa iyo, bumalik ka na. At minsan, marami kang kahilingan, pero meron pa namang pwedeng pakinggan ng Diyos na panalangin mo. Anong klaseng panalangin yon? Panginoon, gusto ko na pong bumalik. At magsisimula doon yung mga panalangin mo na napakahaba, magsisimula na rin niyang matugon. Bakit? Pag nakabalik ka na, pag nandun na ulit tayo sa presensya niya, sa anointing ng Panginoon. Amen po? Rooted to Him, knit to Him. Sabi sa atin, nakatanim ka, nakatahi ka. Ang isang halamang nabunot na, ang isang halaman nakabunot na, ay wala na itong, wala nang buhay. Wala nang silbihan. Pag nabunot na yan, ang isang halamang, yung ugat niya ay wala na sa lupa. Wala nang pakinabang yan. Sa una, pansinin mo, kuha ka ng isang halaman. Experience ka. Tanggalin mo ito sa lupa. Mapapansin mo, tuyo na ba kaagad? Hindi. Hindi yan basta matutuyo. Pero, unti-unti, kapag kaya nawala na sa lupa, unti-unti yan. Kaya minsan sabi natin, okay pa naman ako. Pero alam mo dun sa loob mo, na unti-unti yung ugat mo ay wala na sa lupa. At pagka nanatiling wala sa lupa yung ugat na yan, mamamatay po yan. Alam niyo po, nung pinapakinggan ko to nung 2020, sermon mismo ng pastor natin. Ano yung kanta natin nun? May kanta tayo na may team song tuwing ano yun, di ba? Grabe, sabi ko, Lord, ano to? Anong meron dito na kahit paulit-ulit mong pakinggan, nararamdaman mo. Ibig sabihin, sinamahan tayo, yung programa na yung sinamahan. Maraming simbahan na nagsarado. Bakit? Dahil sa pandemic, pero tayo hindi nadlangan. Binigyan tayo ng paraan through online. Maraming revelation. Dito nga na-reveal ng pandemic yung 1,000 churches
Tapos na-reveal pa through Benny Hinn. That healing, anointing will flow through this church. Sa palagay nyo, wala lang yun? Sa palagay nyo, dumaan lang yun sa atin na mensahe, isang salita lang, isang mensahe lang na lilipas? Hindi. Pero kailangan may gawin tayo. Mag-stay tayo dun sa anointing na yun. Kasi nung time na yun, nung nandyan ang anointing, ito ang sinasabi ng Panginoon. Yung pag-stay natin sa anointing minsan, minsan dadalhin tayo nito sa lugar na kung saan may mga sakripisyo. Pero mas maganda nang dumaan tayo sa lubak-lubak o mabagyong lugar basta't kasama natin ang Panginoon. Kaysa dumaan tayo sa patag na kalsada pero wala naman ang Panginoon. At wala doon anointing. Wag. No Old Testament, pinaalala sa atin na pagdating ng gabi, nandyan ang haliging apoy. Kapag umandar na yan, bangon ka na. Kahit na anong oras, bumangon ka at magsimula ka na maglakbay. Pag nagsimula na umandar, magsimula ka na maglakbay. Sa umaga naman, nandyan ang ulap. Pag sinabi niyang, di ba sabi doon, walang minsan araw, minsan buwan, minsan taon. At kapag hindi ka nakaredy, naiwanan ka. Wala. Ngayon, dun sa paglalakbay nila, dun ang protection ng Panginoon, ayaw niya na nahihirapan ka. Nandun yung lilim niya, nandun yung protection niya, nandun yung paggabay niya. Habang naglalakbay tayo sa ayaw ng Lord na nahihirapan tayo. Papadala siya ng pagkain at anuman ang kailanganin nila nung time na yun, binibigay po ito ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kapag ka nasusundan natin ang anointing. Pero dumating yung time na yung generation na yon, napatay nila anointing. Maliban, ang nag-stay lang, maliban ay si Joshua and Caleb. Pero yung anointing na yun, napatay nila yung anointing sa pamamagitan ng kakareklamo. Mga negatibong salita. Puro negative, puro hindi magandang salita na wala yung anointing. Kaya nga hindi nakarating sa lupang pangako yun eh. Nakarating lang ay si Joshua at si Caleb at yung next na generation na. Ngayon, anong kailangan natin? Ugaliin natin maging mapagpasalamat sa Panginoon. Amen po? Okay, last na maikling kwento na to. May naalala akong kwento nun eh. Kung naalala nyo rin yung huwag kang mamingwit sa dagat ng alaala ng nakaraan ng Diyos. Tama ba yan? Huwag kang mamingwit sa alaala ng Diyos ng nakaraan na. Nung nakalimutan ng Diyos, huwag kang mamingwit. Last night po ito ng Follow the Anointing 2020. Meron doon kasi naglalakbay na dalawang pastor. Ang isa doon ay si Perez Stone. Yung isang pastor daw na nagkikwento kay Perez Stone, banggitin ko na magko-close na tayo rito. Nagkikwento itong isang pastor na ito. Ang kinikwento niya, itong pastor na ito ay may asawa. Kinikwento niya kay Perez Stone. May asawa, may anak, nasa ministry. Pero dumating yung time na sa kwento, nagloko yung asawa niya. Nagkaroon ng ka-close na ibang lalaki, nadungisan yung ministry niya at yung pastor na bumagsak. Ngayon, naglalabas siya ng sama ng loob, mga hinanakit sa misis niya. Bumagsak ako dahil sa ginawa ng asawa ko. Pero ayon dun sa kwento, yung misis niya nagsisi na. Pakisabi sa katabi, nagsisi na. Okay, yung misis niya nagsisi na at until, ang sabi niya, unti-unti, sa tulong din ng mga tao sa paligid na na-restore yung relationship ng mag-asawa. Na-restore ito. Ngayon, hindi alam ni Perez Stone kung anong sasabihin niya. Ikaw ba naman, kwentuhan ka ng ganun, tama po ba? Tahimik lang siya, tabang nakarating na sila sa lugar, nagpahinga na sila, gabi, kinaumagahan, yung pastor na to, hinanap itong si Perez Stone. Ang sabi niya, natatandaan mo ba yung kwento ko sa'yo kagabi? Sabi nung pastor na yun kay Perez Stone. Sabi niya, sino bang... Ang sabi niya rito, sabi niya, natatanda mo ba yung kwento ko sa'yo kagabi? Sabi ni Perez Stone, mahirap kalimutan yun, sabi niya. Pero dapat kalimutan mo na. Ang sabi niya, kagabi na naginip ako, yung pastor na to. Kagabi na naginip ako, humingi ako ng tawad sa'yo. Sagot ni Perez Stone, bakit? Ano yung panaginip mo? Ang sabi niya, may nagpakita sa panaginip ko na isang anghel at pinagalitan ako. Pinagalitan daw siya.
Bakit daw ako namimingwit doon sa mga nakalipas na? Humingi ako ng tawad sa iyo kasi pinaalala ko pa. Yung kinalimutan na ng Diyos, walang sino man ang may karapatang kunin pa. Tapos na yan, hiningi na ng tawad yan, nilinis na ng dugo ni Jesus yan. Dahilan po ron, kwento ni Perestone, hindi ka pwedeng mamingwit sa alaala sa dagat na kinalimutan na ng Diyos. Hindi na yan nag-exist. Kapag hindi na natin, pag hiningi na ito ng tawad, kinalimutan na ito ng Diyos. Tama po ba? Hello? Kinalimutan na ito ng Diyos. Huwag mo nang babalikan pa. Huwag ka nang mamingwit doon. Dahil kung ang Diyos ay hindi na ito natatandaan, wala ka nang karapatang alalahanin ito. Isang nilalang ang nagpapaalala lang ng mga hindi magandang nakaraan. Walang iba kundi si Satanas. Kapag nahingi na ng tawad yan, nahugasan ng dugo ni Jesus yan, it doesn't exist anymore at wala na sa record ng Diyos. Trinato ka ng Diyos parang wala kang nagawa. At ito ang gusto ng Diyos na trato natin sa isa't isa. Ang anointing, ang pinakamalinis na bagay sa mundong ito. At hindi niya ito ididikit sa isang marumi. God bless us all po. Mag-expect tayo. Iniiling natin yung anointing ngayon. Lord, gusto ko isa ako dun. Gusto ko more anointing, Lord. Kailangan ko ngayon. Uli ko, ang sabi rito, ang anointing, ang isang pinakamalinis, purest, hinalintulad sa isang bagay at hindi ito ididikit ng Diyos sa isang marumi. Amen po.